So guys, andito naman ulit tayo. So, gabi ulit. No, gabi ulit. Yan. Ito yung gabi. Ngayon, itong manok natin ay itong aking papalitan ng tubig at bibigyan ng patoka ng pigs. Siyempre, obviously, ay ang edad nito ay kung di ako nagkakamali ay 28 days. So 28 days na tong manok na to. Dahil okay, ngayon ito bibigyan ko ng bagong tubig at bagong patuka. Tubig at patuka, obviously ito yung patuka nila. Ngayon, bubuksan natin. Asan yung ating stick? Ito ang aming stick. Ito yung pambubukas sa kulungan nila. So yun, ito ko isa. Gabi ngayon guys, gabi. Obviously, ito. So, di halatang ganun na yung edad nila. Baba. Maghanap tayo ng mas mataas dahil sobrang baba. Naubos na kami yung stick. Ito. Good na may stick. Ano? Papalitan ko silang tubig at bibigyan ko ng patuka. Yung mga patukaan na wala. Ubos at yun ang bibigyan. O lalagyan. Pero yung mga meron, siyempre, wag na. Sayang lang. Ayusin natin. At biglang bumalibag yan. Ngayon, itong kiluhan. So magkikilo ulit ako after basta magkikilo ulit ako at titignan ko papasok sa 28 days. So itong 28 days na nila to. So nakikita nyo ang karton ay yan. Ito yung ating mga manok. Hindi maiwasan na may ganito kaliit, may ganyang kalaki, may ganon, may ganito. So hindi maiiwasan niya tulad nito. Hindi maiiwasan yan, ha? Ganyan talaga ang buhay, no? Ngayon, nakita nyo, may Wilkins, nagawang ganyan. Tubig pa yan. Tsaka yun na doon. So, ang tubigan nito, lahat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, walang tubigan. Walang tubigan ang meron sila. Itong kanilang patukan, ito ay kawayan. Sagad yan hanggang doon. Pero hanggang doon lang guys. Ngayon, papalit tayo ng tubig at yan ay bigamot. Tatandaan yung sinasabi ko sa inyo o sinasabi ko lagi sa inyo, ito gamot ito ay hindi pwede mapanisan dahil ayan ay nagiging parang ito, liquid na parang sipon. So yun ay panis na gamot. So hindi pwede yun. Ayun, tayo ay pupukuhanan ko yung gamot. Ito ang gamot. Ito yung pangalan sa camera. Wala naman ako tagahawak. Ako lang mag-isa. So, nga pala. Minsan dyan ako natutulog. May bangko ko dyan. Dahil may sisiyo ko. Ito yung isang kulungan na may sisiyo. No? Sisiyo yan. Na 3 days pa lang ngayon. Yan. Tayo ay magpapalit ng tubig. So, ito nito. Ito. Mamaya kayo magsili.
bagong palit. Kung tatambad gan itsura ng painuman nila, ba't parang madumi? Ba't parang madumi? Nagkatanong kung ano dyan, yan na yung matagal ng painuman guys. So, hindi bago. Kahoy yung dalawa, yung dito sa dulo, kapalitan din ito. At meron pa tayong dalawa doon sa isang kulungan. Kapalitan din yun guys, dahil para bang
Okay. Ngayon, guys, napalitan ko na ito, yun, yung dalawa na yun. Okay. So, diyan, meron pa rin dalawa. So, dalawang ganito na may gamot. No? Tapos, ito, lagi ko tinatanggal na yung tae. So, ito niya may tae yan. So, yan. Ito, hindi yan tae. Sa lagubang. Ngayon, tatanggalan ko tae. Ano? Tae. Dahil yan ay dumi. So, gaganyan ko siya, guys. Okay lang yan, may natatapon ta. Para mahalo, no? Yan. So, gaganyan ko yan. Yan. Para makita ko yung tae. At minsan may matigas dyan. So, nakita nyo ganyan, sobrang active. Masaya kayo, tabak. Dahil, ibig sabihin yan, ay hindi sakitin ng inyong mga manok o mga inyong sisiw. Sabihin yan, pag masisigla sila na ganun lang. So always inahalo ko yan kasi nakikita nyo, pataw sa inyo, nakita nyo to, yan ay powder, ito ay mga binhi ng mga parang ito butil. So pag tanggal natin tayo, pag hinalo niya, kasi nangyayari dyan, guys, napupunta sa ilalim yung mismo pinakabutol niya. So haluin natin yan, o haluin ko yan para umibabaw ulit yung pinakabutol niya, ibig yung kanyang tag ito, ang kanyang mass. Hindi na siya mass, guys. Ito nahaluan na to. Okay, explain ko sa inyo kung ano bang ginagawa namin bago kami nagmi-mix. Nagmi-mix po kasi kami ng feeds. Hindi po kami nag-i-stay sa isang feeds. Mayroon ko taga kami trusted na feeds na mabilis magpataba, mabilis magpalaki, something like that. Mabilis magpalaki, mabilis magpabigat, magdagdag timbang, at mabilis may benta. So, yun. So, nakikita nyo, yan ang ginagawa ko. So, gaganyanin ko lang yan. Kasi, minsan, may mga tayo sila. May mga tayong para patukaan at painuman. So, kaya laging binibisita yung mga yan. No, hindi naman nila makakain yan. At lalong hindi nila kakainin pag marumi ang kanilang pakainan. So, gaganyanin. Halo. Okay. So, laging ganyan ang ginagawa ko sa mga patuka nila. At ganyan ang tsura. Okay, sige. Pupunta na tayo sa bibigyan na natin sila ng patuka or feeds. At huwag kayo mag-alala kung tumalon man sila dyan dahil yan ay hindi naman lalayo dito. Katulad ng mga manok na native, yan ay hindi nakakakita sa dilim. So steady lang sila o saan sila nakakakita ng liwanag or naririnig yung mga kasama kaya hindi sila lumalayo. So ito yung aming feeds. Ito ay Bimig. Ang pinapatong taga namin ito, Bimig, Boiler, Starter, Crumble. So yun, kaya tatlo kaming sako na ang sako na 50 kilos. So 150 kilos ang tatlo, di ba? So bago yun, mas itong manok na atong sisiw, depende kasi sa sisiw yan, guys eh. Kung na example, ang sisiw mo ay 100, so 100 heads na sisiw, no? Ang bibili mong mas ay kailangan dalawa. So ang isa yun ay 25 kilos. So 25 kilos, so ibig sabihin ang dalawa niyan ay 50 kilo, no? Sa 100 kailangan meron kang 50 kilo mas. Benching ko yun, kaya 25. So yun ang
Kapag 150, ang kailangan meron kang feeds na ang mas mo ay kailangan tatlo din. So tatlong tig 25 yon. 25, 25, 25 di 70, tama ba? 125 di 20, 40, 40, 50, 60, 65, 70, 75. So kung kailangan meron ka 75 kilos kung tama ako 25, 25. Ganun kasi dito. Ayaw ko sa inyo kung pareho lang. Kasi pagka 50 o 50 heads ang meron ka o bumili ka ng 50 heads, ang bibili mo lang mas ay isa. So yun ay tumitimbang na 25 kilos, no? Kalating kaban, parang ganun. Ewan ko tama ako. 25 kilos na mas. So mahirap din maghawak ng mag-isa dahil ako'y nagpapatuka kung saan ang aking patukaan. So yeah, ngayon ang ginagawa namin bago kami maghalo ay di may tatlo kaming BMEG boiler starter crumble. Yun ang aming pinapatuka. Bago kami maghalo eh kailangan maubos namin yun ang dalawa. Pag naubos namin dalawa, yung isang sako ay kalahati na o tingin namin ay kalahati, maghahalo na kami ng feeds na ang tawag o pangalan ng feeds na yun ay Co-op feeds pang manok din yun na boiler starter o Co-op boiler starter crumble. Bakit yun ang napili namin final? Yun Co-op na yun final na yun hanggang sa mabenta ang mga manok na yan. Bakit yun na napili? Ayun ba't yung napili ko o napili na may-ari na to? Dahil yun ay una sa lahat mabilis magtaba, mabilis magpalaki, at mabilis magdagdag ng timbang o magpabigat ng timbang ng manok. Yun ang number one na reason kung bakit kami nagpapalit pa. Okay, bakit hindi na lang Co-op? Hindi ko rin alam kung bakit kailangan pang dumaan sa BMEG. Basta yun ang routine na binigay sa akin ng may-ari, no? So ito ay itong purpose na to ay mix pa to. Pag naubos to at naubos yung meron doon isa pang pakainan na ito din yun, di ko kayang buhatin kasi kaya inalahati ko muna yun. Pag naubos to at naubos yung isang pakainan na yun, tsaka kami magpupurong Co-op na hindi pwedeng mimix ka tapos may purong Co-op pag sasabay yun, hindi pwede yun. Kailangan maubos to muna. Itong mix na to dapat maubos before pwede magbigay ng purong Co-op. Ano? Ngayon magkikilo tayo. Nakakalimutan ko, magkikilo tayo. Titignan ko kung good or bad yung ano. So magkikilo tayo. So 5 pa rin. Diyan lang. So yan, nakikita nyo is 1.3 na kamo yan. Dahil 96 eh. So dahan-dahan lang para hindi mabulabog yung masisi, no? But minsan ganito, minsan delay kasi depende po yan sa ayusin na natin yun, kiluhan at babaksak na. Ay, ako makalimding ang kuko nito. Okay yan, nakita nyo 2.2
No? Okay. Hindi mo nasira ang timbangan, no? Zero pa rin. Good yan. Sa tingin ko, kaya. Bali, ang ginagawa ko ngayon, kinikilo ko sila, hindi pa isa-isa dahil medyo hassle yun at matagal. No, kung solo-solo ka lang talagang mahirap. No? Matagal yun at saka stress ang manok. Katulad ka ng bumalibag makulit Dumulas kasi yung kanyang paa sa pliluhan doon sa pinaka-plato. No? Yun ay aksidente naman. Hindi ko yung sinadya. Ngayon, yan ay 2.3 to 2.2 kilos. Ito mga to, pero doon sa maliliit. So yun, siguro nasa 1.1 nun, sigurado ko. Ngayon, paano ginagawa yan? Number 1 is, ginagawa ko magkilo ng manok before or bago magpatuka ng puro. Kasi ang pinapatuka ko ay mix na ng co-op tsaka ng bimig. Ibig sabihin, ito ay pinatuka ko kanina umaga lamang. Tignan ko ang kilo nila ngayon na magpapalit ang nagpatuka ako ng mix. At pagka naubos itong mix na to, at nagpatuka ng purong co-op na boiler starter crumble, ay hindi mo na agad ako hindi mo na magkikilo dahil maghihintay ako ng 3 to 4 days before ako magkilo ulit sa purong co-op na para makita ko ano ba nangyayari, improved ba, bumababa ba o tumataas ba ang kanilang kilo, no? Pero ako malaki ang tiwala ko sa co-op. Malaki ang tiwala ko na hindi ako pinahihiya ng co-op. Hindi dahil sa kami hindi. Sasarado ko itong pintuan na to. Ito yung magic pa So magic pa itong pintuan to. Kaya kailangan mo iangat ng bagya para yan. Ito yung lock. So yan lock. Okay. Ito madali. Yan lock. So kailangan lock mo yan. At baka may something makadali dahil nakabuka yan no? Ngayon ito pa ay mix din, yun ang kasamaan yun. Hindi ko kayang buhatin yun dahil marami din laman to. Hindi ko kayang alisin sa pinaglalagyan niya, kaya kinalati ko muna. Pagka puti na lang, tsaka po yung tatanggalin, ililipat doon sa puti na lagyanan na nakita nyo kanina. At pagsasamahin ko, yan ay mix, no? So ito, may tatanungin guys, ba't nagkaganon yan? Yun ay naipit yun na hindi ko na kung saan naipit yan. Thank God na malakas pa rin siyang tumuka. At ganyan yung sitwasyon niya, malakas pa rin tumuka at walang sakit. Hindi maiwasan yun naipit siya sa, hindi ko lang kung saan siya naipit, nakita ko na lang ganyan yung itsura niyan kasi hindi dahil sa karton yan guys, hindi dahil sa karton yan, sadya talagang naipit siya, no? Dahil kung dahil sa karton niya, dapat lahat sila o iba dyan ay ganun din yung sitwasyon. So dun ka, so makikita nyo may tae. Okay, tatanggal natin yan dahil yan ay dumi, no? Minsan tagang gano'n na. So bagong palit to na natapunan ng patukakan. So same lang din yung gagawin ko, ihalo-halo na para makita ko yung dumi, no? Ito wala nang laman, kita nyo, powder yon yung pinakamas. So igaganyan ng kalalang na para mahalo yung kanyang feeds, yung mass. May mass kasi siya may puro din yun. So yun ang nangingibabaw ng center.
ang kinakain lang ng mga manok is yung buo, naiiwan yung pulbos, yung tiyatag ng mas. So nakikita nyo may maliit tayo dito. Yan ay kaya inahuli yan dahil yun ay nagkasakit guys, nagkasakit yan, nagkasipon yan. Buti nga ay gumaling at hindi nakawan iba. Yun na lang ano, pero yung ganyan nakakahabol naman yun guys, nakakahabol yan. Ilang beses na ako nag-alaga ng manok at dalawang beses lang nagkaganyang manok. So nakakahabol naman, maliit nga lang siya. So nakita nyo mas, no? Tayo pa, nawa ko pa yung tayo. Nakakahabol naman sila, daily nga lang. I mean nabebenta na yung kasamahan eh siya, 1 kilo pa lang. So pas ganun, okay na yun kasi naman siya mawala, di ba? Kasi sa mawalan, okay na yun. Nahuli sa kilo, eh tagang ganun, ibig na buhay, no? Ibig na buhay siya, malakas siya, okay na yun. So nakita nyo, may explain ko sa inyo bakit nasabi kong mas the best ang co-op magpataba. Para sa akin na yun ay sariling opinion ko lamang, hindi ko sinasabing ano, ang BMEG ay magandang klase. Kaso mas kampante ako sa co-op. Wala akong sinasabing pangit ang BMEG. Ang sasabi ko, kampante ako sa co-op pero wala akong sinasabing pangit ang BMEG. Maganda ang BMEG. Okay, magandang klase yung feeds ng BMEG. Kaso nga lang, kanya-kanya tayo ng type, no? Kung sa babae, kanya-kanya tayo ng type. Ganun din sa feeds. Okay, magandang klase din ng co-op. Hindi ko lang taga sa type minsan. Maano lang siya, medyo mahal. Amin ko na. Be honest guys. Medyo mahal ang co-op. Ang co-op, sorry. Ang BMEG. Ang BMEG dito sa amin sa Batangas, sa Lemery. Okay, sa bayan ng Lemery. Ang presyo ng BMEG ay 2,100 yata o 2,050 yata o 100. Di ko na sure. Matagal na kami hindi namimili doon eh. Dahil nagbabayad din kami sa jeep. Halimbawa, isang sak o isang kalating kabang BMEG, 50 kilos na yun guys, 50 kilos. Nagbabayad kami sa jeep ng 50 pesos per sako. Okay. Kaya minsan binabayad namin 2,150, minsan naman 2,100 lamang. Bumababa din naman ang presyo ng BMEG. Siguro kaya ganun, magandang klase ang BMEG. Kaya 2,050 siya. Kaso sa akin, the best din ang co-op. The best din ng co-op. The best din ng BMEG. Pareho lang sila. Ang pinakaiba lang nila guys is yung presyo. Dito sa Lemery, ang presyo ng co-op ay 1,650 pesos. Ulitin ko, 1,650 pesos. Ngayon, ano bang pinagkaiba nila? Kung sa butil, wala nang pinagkaiba. Walang pinagkaiba. Sa amoy. Doon tayo sa amoy pupunta. So, kung kayo nagpapatok ng BMEG, boiler, starter, grumble, amoy niyo yung feeds. Amoy niyo yung feeds ng BMEG. Katampaman lang, hindi masyadong mabaksik. Ang co-op, mabaksik ang amoy. At ang mo agad na hindi yung BMEG kundi co-op. No, yun lang yun. Ngayon, ang BMEG kasi kung sa panlasa ng manok, karamihan, hindi mo karamihan, minsan ang lasa nila parang matabang. Hindi ko lang dahil siyempre yun sarili kong opinion lamang, hindi ko sinasabing lahat. Samantalang ko parang ko sa adobo, may dalawang adobo, ang isa co-op, isa BMEG. Yung isang adobo parang kulang sa lasa, parang kulang sa toyo, parang kulang sa suka, something like that. Pero masarap.
Samantalang co-op, parang na-over na naman siya sa lasa, no? Kasi mapapansin mo mapapansin nyo ang mga manok. Pag ang mga manok, pagbigay mo pa lang o inaabot mo pa lang ang patoka at sinasalubong na yan, ibig sabihin, nagugustuhan o gustong gusto nila yung lasa at ng amoy ng feeds na binibigay mo sa kanila. Ito kasi nihalo to guys, at saka konti lang ang co-op na nihalo ko dito, lamang ang bimig, kaya hindi masyadong amoy. Dahil kung purong bimig o kung purong co-op to, makikita nyo pag gaganito pa lang hinahabol na nila yung feeds. Ibig sabihin yun, good yun. Ibig sabihin yun, gusto nila yung amoy, gusto nila yung lasa. Pero yun ay sariling opinion ko lamang, okay? Huwag sana magagalit, sariling opinion ko lamang yun. At nakikita ko kasi mga yun lang ang aking opinion lamang, no? Hindi ko nga sinasabing opinion ko lamang yan. Wala siyang sumama loob niya huwag niya sanang sumama loob niya sa akin. Sinabi ko na yun, sariling opinion ko lamang yan. Anyway, pareho silang magandang klaseng feeds. Tagang negosyante lang may-ari ng mga manok nito. Ang gusto niya makamura, tagang mura, obviously 1,650 kukumpara mo sa 2,050. Siguro kaya ganon nagtitipid dahil hindi man po mayaman ang may-ari nito. Tingnan nyo nga yung manukan na to, yun lang ho ang aming kulungan, hindi masyadong malaki, di grambo, di basta simple lamang. Kaya gusto din po ng may-ari na makatipid ng feeds, kung makatipid sa pagbili ng feeds. Yun nga nakita namin, yung co-op na mababang presyo, pero maganda din klaseng magbigay ng performance ang feeds na yun. Hindi siya hindi kami nalulugi dahil ang feeds magbigay o magdagdag ng timbang, bilis bigat ng timbang. Yun lang yung masasabi ko. Pero good to, dahil be honest, ang nawala lang dito ay dalawa, pero dapat tatlo. Ba't naging dalawa lang? Kasi hindi ko sinama yung una ay gawa ng bukas namin sa box is pinaglalagyan ng mga sisiw na yan tigok na, so hindi na siya kasama dahil hindi na siya kasama doon sa bilang ngayon nandito sa kulungan, kasi siya nasa box pa lang, namatay na sa biyahe pa lang ho yun. So kasama lang doon yung dalawa, yun nasa kulungan na, yun lang ho kasama sa bilang ko. Pero kung sa tagang bilang, yun ay kasama sa bilang sa box pero kung sa dito sa kulungan, dalawa lamang ang nawala. So dalawa tatlo, thank God pa rin dahil hindi siya ganun karami, hindi ko ganun karaming nawala sa mga manok na hawak ko. At yung doon sa kabila sa sisiw, at dahil yan ay 3 days pa lang naman yun so sana wala, ganun lang masasabi ko. At yun, alaga lang sa karton, lagi ko sasabihin yan sa may-ari, kaya alaga lang sa karton kasi ang karton mainit yan hindi katulad ng hindi ko masasabing iba kasi ginagamit para makatipid sako. Ay sabi sa inyo, wag kayong gagamit ng sako, pangit ang sako guys, mas magandang gumastos kayo sa karton kaysa sa sako. Makakatipid niyo sa sako, ilang manok naman ang mawawala sa inyo, di ba? Wala din kwenta yung pagtitipid niyo. Sako the best. Pero ito lang guys, sana kung gusto niyo ito, baguhan lang din ako, kaya yung sinasabi ko pwedeng mali, pwedeng tama. Ngayon naririnig yung hangin dahil ibaba niyan ay lagnas, o sa amin ay ang tawag yan ay bangin. Pero hindi man bangin na bangin, slide lang. Minsan ipopost ko rin sa YouTube yung itsura taga mismong bangin, yung pinakasagad, yung pinaka-flooring niya. So makikita niyo yung pinakaside ng at tagang
yun eh, kaya naging ganun yun ay gawa ng malakas na bagyo. May tumamang malakas na bagyo dito. Ulan lang, ulan lang, ulan. Isang linggo ito, ulan ng ulan. Lakas ang ulan. Eh yung lupa ay lumambot ng lumambot hanggang sa boom, bumagsak ang lupa. Bumigay ang lupa, yun, tangay. Dito po yan sa Lemery, Batangas. Barangay Latag, Lemery, Batangas ang location ko right now. Ngayon, napatuka ko na sila, bigyan ko na sila ng tubig, napalit ako ng tubig, nabigyan ko na ng patuka. At yun ang sana, yun ang mga ibibigay ko video sa inyo. Sana magustuhan nyo. Yun lang.